Meron ba kayong mga lumang baterya ng laptop na nakatambak lang sa tabi? Kung meron man, nasa tamang video ka dahil dito, bibigyan kita ng ideya kung paano mo pa ito ma-recycle o magagamit sa ibang bagay. Ang mga branded na laptop gaya ng Acer ay naka-built-in na ang mga baterya nito, kaya mabilis bumaba ang lifespan ng mga baterya lalo na kung 24/7 ang operasyon ng computer. So gaya nitong hawak ko na battery, halos tumagal lang ito sa akin ng isang taon. Minsan napapaisip ka kung ano ba ang laman nito sa loob. Kaya ngayon, out of curiosity, tatangkayin kong buksan ito para malaman kung meron pa bang pwedeng mapakinabangan. Naganda tayo ng gagamiting tools gaya ng pliers, cutter at iba't ibang klase ng screwdrivers. Noong una hindi ko alam paano ito buksan. Until I realized na madali lang pala mapunit yung manipis na cover ng battery. Kahit kamay lang gamitin okay na eh. Siyempre maingat pa rin ako dito kasi baka magkaroon ng short circuit. Kahit na matagal na itong naka-standby sa box, may electric charge pa rin ito ng kaunti at kayang mag-create ng sunog. So ayun na nga guys, may 4 na lithium battery na nakaseries. Kita nyo naman na original talaga yung mga battery na to. Ito yung tinatawag natin na 18650 3.7 volts lithium battery. Makakabili tayo nito sa Lazada o Shopee yung mga ganitong klase na original battery. Ang purpose ng video na to is to recycle itong mga dead battery. So gamit ang digital tester ko, chinek ko yung mga pwede pang magamit. Dapat hindi bababa ng 3 to 2 volts yung makukuha nating reading sa bawat cell. Actually may isa pa akong binuksan na laptop battery. Nabili ko lang to sa Quiapo. Akala ko original to. Pero nung binuksan ko na, ay low quality yung pagkakagawa. Actually ginamit ko ito sa laptop ko. Kaso nung nalubat na, ay ayaw nang mag-charge. Kaya ito kinatay ko na lang. So tinis ko din ito. Supposed to be nasa 3.7 volts yung reading nito. But I think pwede pa ito magamit. We will shoot a separate video for this kung saan natin ito pwedeng magamit. But this time, I will use the first one, yung parang peach color na lithium battery. So I have here a non-working Derma juicer. 3 years na itong nakatago lang sa cabinet dahil hindi namin magamit kasi nga ayaw mandar. But this time, susubukan natin itong buhayin. Kung gusto mo rin bumili ni ganitong juicer, nasa description yung link para dito. Madali lang palitan yung mga battery na to. Buti na lang 3.7 volts lithium na battery lang din ang gamit dito. Kaya compatible dito yung battery ng laptop. This time tinatanggal ko yung mga screws na nasa ilalim ng juicer. So ayan, ganito lang yung battery niya. Actually series connection to. At kung mapapansin nyo, 3 lang yung wire. Kasi yung isa ginagamit para sa individual charging. Ngayon naman ay isa-isahin natin i-check yung bawat cell nito para malaman natin alin dito yung pwede pang magamit at yung i-dispose na. Mas maiging gumamit ng digital multitester para mas mabilis natin makita yung real value ng voltahe. Minarkahan ko na rin ng polarity para hindi ko mabaliktad yung mga connection nito mamaya. Mahirap na, baka magkamali at sumabog pa. So ito na siya guys. Out of 4, 2 na lang yung okay pa. So tamang tama dahil 2 lang din ang kailangan natin. Nilagyan ko na rin ng mga color-coded wire based sa polarity at connection niya. Nakikita nyo naman, ginaya ko lang yung original setup nito. So ngayon, ikakabit ko na to para masubukan natin agad. So ito na, the most exciting moment. Medyo nostalgic na ako dito.
Ayun! Umandar na ulit! Guys, maganda talaga itong juicer na to kasi very convenient at magaan lang. Pwedeng dalhin kahit saan. Kung gusto mo rin bumili ng ganito, check nyo na lang sa description yung link. Pwede rin kayo bumili ng ganitong klase ng mga baterya sa Lazada o Shopee. I have also provided a link for that sa description. Thank you for watching. See you sa susunod nating tutorial.